Hello guys, welcome back sa ating channel. And dito tayo ngayon sa may laking statue. Kung nakikita nyo, ayun, no? Nakataas yung kamay. Today, nag-ride tayo para i-break in tong bago nating boots. Kung nakikita nyo, Alpine Star Super Tech R Vented boots. Yan. Laki naman yung ano, diba? Red siya. Para same color ni Igris. Pabili natin siya sa Alpine Star dyan sa may QC. So tara, try natin siyang gamitin. And i-break-in na rin natin siya syempre. Ngayon suot ko siya, medyo matigas pa kasi nga bago pa eh. Pero subukan natin siya sa motor. Actually nasubukan ko na eh, medyo matigas siya, medyo naninibago pa yung paa ko kasi bago pa. Pero based sa mga nag-reviews na ito, sobrang komportable daw ito sa paa. Medyo pricey nga lang siya, nasa 31,700 natin siya nabili. So first time natin magsusuot ng boots sa ride. Ayan, 12 AM na, hihingi pa natin, di ba? Natin tara, i-break na natin to. Actually lahat ng gamit natin is ano lang, kumina lang. Wala rin naman sa plano na bilhin to. And nung time na nabili to, dapat titingin lang kami sa Alpine Star. Titingin ako ng helmet, tsaka ng mga ano lang, mga boots, yan, tsaka riding gears. Eh Alpine Star, alam naman natin na medyo pricey siya, di ba? 31,700 yung price niya, di ba? Di biro yun, di ba? Lahat ng gamit natin is kumine lang. Yung mga riding gears natin, puro kumine lang. Hindi tayo masyadong bumibili ng mahal kasi nga, di ba, kakabili lang natin to ni Igris. Medyo mabigat pa. Tapos after mong bumili ng bagong motor, hindi lang yun yung gastos mo, syempre, diba? Bumili pa tayo ng mga sliders, yung mga engine guard, diba? Hindi biro yung hobby natin, diba? Pricey siya. Pwede naman tayong tumiretso doon, parang mas gusto ko dito eh, kasi narinig si Igris. So ayan, dito tayo sa Bridgestone pala. So lahat ng gamit natin is nabibili natin sa Motoworld actually. Yan lang tayo bumili sa Alpine Star. And isa to sa mga dream na gears natin actually. Medyo matigas pa talaga. Medyo nahihirapan ako sa magpalit ng gear. Hindi pa siya ganun kalambot. Kailangan pa siya i-break-in talaga. Pero so far, nung ginamit ko na papunta dito sa Bridgestone, medyo komportable nga naman siya. Komportable talaga siya. Hindi mo mararamdaman na
sumasakit yung paa mo. Sarap siya sa paa actually. Yun. Medyo nahirapan lang ako pag iangat sa ibaba yung gear. Kasi kailangan ko talagang i-puwersa yung paa ko pababa. Kaya iniangat. Hindi ko siya ganung ma-bend. Bend, B. Diba? Bridgetown, di ba? Oh. Meron silang food park dyan. Kahit 12, buhay pa rin sila. I don't know kung hanggang ano oras sila nag-ooperate, pero 12. Gusto nyo yung tumambay, kumain ng gantong oras, pwede dun. Wala, share ko lang. Sa mga may trip mag food trip ng gantong oras. Yan, dahil tayo dito sa Eastwood. Yan, isa pang buhay na na place. Pag gantong oras at 12 AM. Yan, kasi maraming BPO offices dito. Mga graveyard shift, di ba? Kainan pa. So ayun nga, mabalik tayo. Wala sa plano natin itong bumili ng ganitong kasi mahal nga nito eh. Sinasabi ko lang na pangarap ko to. Pero bigyan tayo ng ating mabuting partner. Bigla siya kumuha, binibiro ko lang. Nagtitingin lang kami talaga actually ng helmet. Helmet talaga yung hinahanap ko eh. So, meron akong trip na helmet. Medyo pricey siya. Yung showy na Marc Marquez Dazzle. Bagay kasi kay kay Igris pag yun yung suot natin. Kasi kulay pula siya. Same color pa rin ni diba? Boots red. Helmet red din. Pero sa gears naman, hindi. We'll go black. Yeah. Para hindi ganun ka dumihin. Dahil na yun nga, ang binigay sa atin ito ng partner natin, binili niya for us, for me. And thank you. Dahil sa mga pangarap natin na gears. And Alpine Star, medyo pricey nga siya, di ba? Hindi siya biro. Bala ko lang sana yung mga kumini lang na sapatos. Eh nakita namin to, sobrang ganda talaga. Napakaganda. Tsaka yung blue, actually nahirapan ako doon. Sa red tsaka sa blue. Ang ganda rin ng blue, iba yung dating ng blue. Actually lahat naman sila maganda. Pero yung para sa akin lang talaga, yung red and blue, ang last ng dating. Muntik na ako sa blue. Pero pinapili natin si partner natin, siyempre. Eh, ang napili niya is yung red. Kasi nga daw, para bagay kay Chris, di ba? Pero maganda naman daw yung blue. Eh, hindi tayo sponsored ng kahit anong Actually, wala tayo sponsor dito. Lahat to, natin, palabas. Diba? Ang gastos. Dati nung hindi pa ako nagmamotor, di naman ako magastos eh. Ang trip ko lang sa buhay dati eh. Pagkain lang, di ba? Tapos yung ating vision natin na pag-iinom dati. Yes, dati minom tayo, pero ngayon hindi na masyado. Dahil ba na yung vision natin, kundi pagmumotor na. Eh na yun nga, kung napunta tayo sa pagmumotor, grabe, ang gastos. Dati hindi ako mamili ng mga damit, sapatos, kung ano lang meron dyan, kung okay pa. Hanggat di nasisira, di lang, di bibili. Diba? Trip lang natin dati, minom, mag-bar, inom with friends. Diba? Pero ngayon, wala na, hindi na natin magagawa. Kasi mahal ng bisyo natin.
Actually, kahit yung kumine, mahal eh. Pero wala tayong balak sanang bumili ng mga ganito kamahal kasi sobrang mahal nga. Yung helmet natin na NHK, yan. Ito, kulay red din to. Binagay lang natin sa color ni Igris. Mura lang to. Actually mahal, pero syempre kung i-compare mo sa ibang brand, mura na to. Nabili ko lang to sa Costco Market, dyan sa may Bonnie Serrano ng 3.5. First helmet natin, di ba? Okay naman. Problema nga lang, nung binili ko to, wala siyang free na clear visor. Kailangan pang bumili sa online. Tinanong ko rin doon sa Costco, wala na daw silang gantong clear visor para dito sa helmet natin. And then yung ibang gills natin, yung kumine na jacket, yun medyo pricey din yun. Pero kung i-compare mo sa ibang brand din, mura na yun. Ang presyo nun is nasa 5,500. Pero kasi kailangan natin yun for safety. Yung mga pads na yun, kumpleto na sa mga paddings, kumbaga. Tapos syempre, doon na rin natin yung gloves sa pangkumine. Nasa 2,000 din ata yun. Leather siya. Sa maganda siya for safety. Hindi nga alam, mainit. Pero okay lang yun. Basta for safety, di ba? And sobrang saya ko nung nabili to. Grabe. Kasi hindi ko na-expect. Sobrang aga ko siya nakuha. Diba? Yun lang naman yung mga pangarap natin na mga riding gears. Mga poging riding gears. Puro forma no? Pero for safety talaga siya. Diba? Sobrang lambot niya sa paa. And hindi siya ganun katigas sa loob. Kanina kasi nakatayo na ako ng matagal. Nabutan tayo ng ulan sa may Anonas. Tambay tayo dun ng mga halos 30 minutes din. Nakit lang tayo ng actually hindi naman malalaki, mga bungad lang. Sarap. Tingnan natin yung pumapag na dun. Yan. Ay. Layo pa rin sa sakyan pero maluwag naman na. Ang size natin sa sapatos talaga is 13. Nung nagpunta kami doon, nagtanong ako ng sizes. Ang pinakamalaki na doon na size ng mga boots nila is 12. So nagulat ako. So inisip ko muna, wala akong size. So, paano yun? Nawalan ako ng pag-asa na mabili itong boots na to. Kasi size 12 lang daw, yung pinakamalaki. Pero buti na lang, sinabi ni kuya, try ko daw muna yung size nila. Di hanap siya ng size 12. Antay ako. Kaya lumabas si kuya. Sabi niya 11.5 lang daw yung size. Sabi ko, naku po, paano yun? Wala na talaga akong pag-asa. Nalulungkot na ako nun ano susukutin ko sapatos, diba? Hindi natin mabibili yung pangarap nating boots. And then sabi ni kuya, hindi sir, try mo muna, baka naman magkasya. Hindi
aray ko. 11.5 ah. Buti na lang nagkasya. So iba pala yung sizes ng mga boots. Or alam ko European brand tong ano eh. Not sure ah. Correct me if I'm wrong. Pero alam ko European brand to eh. So malaki pala ang ano, ang size ng mga European. Diba? American size, ayan, size 13 tayo eh. Pag mabibili tayo sa mga pang running shoes or ano, yan talaga size 13. Pero alam ko size 12 lang din talaga oh. Pero kasi yung paa ko napaka lapad, kaya lagi ako nauuwi sa size 13. Yung lapad nung paa ko pang size 13, kaya parang may half an inch na sobra sa mga sapatos ko. Ayun, thankful at nagkasya, may nagkasya sa atin, di ba? Eh, problema natin eh, pag pupunta ng mga department store, pag bibili, lagi akong walang sukat. Ano na, bata tayo. Bata tayo, lagi tayo nasa men's section eh, hindi tayo nasa kids eh. So sa mga naghahanap around QC, yan, Alpine Style sa may QC. Actually di ko alam yung exact address kasi Google Maps lang natin. So Alpine Star, kung naghahanap kayo ng Alpine Star, google nyo lang Alpine Star Quezon City. Parang bandang timog siya eh. Yan, bandang timog siya. Correct me if I'm wrong ha. Hindi talaga ako maano sa direction. Ako yung rider na ligawin. Punta tayo siguro ng Shell Boso-Boso. Konting tambay lang. So ngayon nga, order tayo ng clear visor para pag sa gabi sana. Kaso wala pa eh. Eh medyo mahirap pa naman na lagi nakataas yung ano, visor pag nag-ride. Meron ako nakitang post parang rider na naka half face lang siya. Hindi ko alam kung ano nangyari. Siguro nakaangat lang din yung visor niya. Tapos may tumama sa mata niya, hindi niya alam kung ano. Tapos pinicturean niya yung sarili niya, dumudugo yung mata niya. Diba? Grabe. Ang hirap nun. Kaya guys, dapat lagi tayo down yung visor. Huwag nyo akong gagawin ngayon. Hindi ko na talaga matiis ng nang hindi mag-ride. Diba? Tsaka ang ginagawa ko, medyo nakababa yung visor ko. Hindi ko lang talaga matiis na hindi mag-ride ngayong gabi. Sana ayos yung camera natin. Hindi ko alam kung bakit eh. Yung last vlog, parang medyo tabingi. Pero chinek ko naman yung sa camera na part, hindi naman tabingi. Ano yun? Bumabaking yung ulo ko habang nag-ride. Diretso naman. Tambay lang tayo, Shell Boso-Boso. Ay, sorry. Tama ako dun ah. Actually wala pa tayo riding pants. Yun na lang yung kulang natin. Nauna pa yung boots sa pants. Ay, yun na lang yung kulang natin actually, yung riding pants. So next buy, tingin tayo sa Motor. Again, di tayo sponsored ng mga kahit anong brand, wala. Di tayo sponsored. Uy, basa. Actually, ang daming maganda dun sa Alpine Star eh. Nung tumingin kami doon, papasok doon, Diyos ko, parang Toy Kingdom. May nakita akong belt bag. Ang ganda. Nagkakabili ko lang ng belt bag. Diba? Parang gusto ko ng palitan eh. Hindi, joke lang joke lang. Pero talaga sobrang ganda. Kasong mahal lang talaga. Alpine Star. Kulay orange. Tapos sakto lang yung laki niya eh. Kaso kasi kailangan ko na medyo malaki. Tulad na itong nabili kong bagong belt bag natin. Natutupi siya. Paano kasi pag nag-rides, pag bigla kong ulan, kailangan ko magdala ng kapote. Dati
Dati kasi hindi ako dadala talaga ng kapote eh. Dahil pag umakit kami ng malalaki ng mga tropa ko, lahat sila nakakapote. Ako lang hindi, basang-basa ako. Eh ang lamig pa naman. Ride namin 5 AM. Tapos napunta kaming Jariels. Diyos ko, ang lamig. Manginginig ka talaga. Lagi lang ako tinatanong, ba't di ka nagdadala ng kapote? Sabi ko, unang-una hindi kasi sa ano ko. Wala pa akong bag na malaki. Gamit ko pa noon yung maliit na Usagi na belt bag. Kaya tayo napabili ng medyo malaki-laking belt bag para magkasa yung mga kapote. Yan, yung kapote natin, nabili din natin siya sa Moto World. Moto World ba? Moto Market? Isa lang naman yun, di ba? Basta Moto Market sa may Sentries. Next time, try natin siya. Nag-ride ulit kami ng Pajariels. Yan, sige. I-vlog din natin yan. Dati una. Ay, dahil pa rin tao. Ay, dahil itong mga tambay pala dito. Tawag tayo ng mga tambayan. Sis, parang nakakaya naman tumambay dito. Close na. Tayo sa may ay, yan na. Pero kasi problema ko pa rin na problema ko din natin. Bukas pa ba? Yamaha ka pa sa akin. Pero marami naman tropa sa akin. Yan, first time tumambay sa Shell Boso-Boso. It's 12 na. Dahil pa rin pala tumatambay dito. Diba? So, ayan, tara. Isa tayo. Tamang tambay lang, saglit. Malamig, pero walang fog. Kala ko may fog. Ayan. Sarado na rin tong store dito. Kala ko may mabibili akong tubig. Ay. So, tara. Pogi mo talaga, Grace. Ito pa pala isa natin nabiling sa Moto Market din to sa Sentries. Revit. Kasabay ito nung kapote natin. Ano siya? Waterproof. Ayan. Let's go! Uwi na tayo. tambay lang sa Shell Boso-Boso. And ayun, so far okay naman siyang gamitin. Yung boots natin malambot. And yung price niya medyo mabigat nga lang, pero I think sa safety okay na okay siya. Kasi talagang siya matigas yung outer shell niya. Ay, grabe, lamig. At saka sa tulad ko na may gout, actually medyo masakit yung paa ko yung kaliwa. Pero sa ngayon, okay naman. Okay
okay naman sa gamitin. Hindi niya masyadong sinasakal yung ankle ko. Hindi ko naramdaman na sumasakit siya, pero may onti siyang kirot. Yan, kaya I think okay siya sa akin. Kasi may mga sapatos na hindi pwede sa akin eh. Tulad kong may gout. Pag ginamit ko siya after nun, parang sumasakit yung paa ko. Parang nag-i-inflame yung paa ko. I don't know why. Pero dito, hindi naman ganun yung case. Ayun lang. Tayo pauwi na. And salamat sa mga nakaabot sa part na to ng video natin. Salamat din sa pagsama sa akin sa pag-break-in itong ating boots, bagong boots. Overall, okay siya. For protectiveness, okay siya. Comfort, sobrang okay. First time natin gumamit ng boots, pero alam mo yun, hindi siya ganun kasikip. Nakakahinga pa rin yung paa natin. Ngayon, medyo matigas pa siya, pero mga konting gamit pa nito. Pag lagi natin siyang ginagamit, lalambot din to. So, ayun lang. Umabot kayo sa part ng video na to. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa pag-break-in nating bagong boots. And please, don't forget to like and subscribe sa ating channel. Don't forget pala to press that notification button, yung bell dyan, para updated kayo sa ating mga uploads. Ayun lang. Maraming salamat sa pagsama sa akin, and peace out.